Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. Alam niyo po, ako ay very excited sa aking ituturo ngayong araw na ito sapagkat ito po ay very controversial. Alam niyo po, sa tagal po nating magkakasama, kahit po doon sa kabila, sumasakit-sit na sa isip ko ito, Lord, kailan mo ba maituturo ito? At alam nyo, I'm so glad that naisakatuparan po ito. At kahit nung nabuo po itong One Spirit Church, hiniintay ko po ibaba sa akin kung kailan po ituturo ito. Sabi ko nga, sana ituro ni Kuya Rodel o ni Kuya LD o ako. Depende kung sino po ang bibigyan ni Lord ng opportunity to preach this message today. And I'm so glad that I was chosen by the Lord to preach this message to you now. Sapagkat ito po talaga ang sumisigaw sa puso ko matagal na. Hindi ko lang alam po kung kailan ipabababa. At ito na po yung araw na ito. Kaya po mga kapatid, hinihimo ko ang bawat isa na tayo po'y makinig sapagkat ultimately tayo po ang makikinabang dito. At ang Lord malulugod sapagkat hindi naman po ako nagtuturo dito ayon lang sa aking kagustuhan, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. In fact, makikita po yan, mga kapatid, sa Jeremiah, kapatid, pa-flash nga po kapatid, Jeremiah 3:15. Tagalogin na natin, kapatid. Kasi, mga kapatid, baka iisipin ng mga kapatiran na kaya lang itinuturo ito sapagkat gusto lang ni attorney ituro. Hindi po. Meron pong, ano po yan, ibinababa po yan sa tamang panahon at kung kailan gusto ng Panginoon. Kaya basahin po natin sa, bakit po tayo nagtuturo sa pulpito? Bakit po? Bakit po ako, ang mga, si Kuya LD, si Kuya Rodel, kami po ay nagsusumikap at nagtsatsaga po na magturo po sa inyo ng magandang balita at ang mensahe po ng Panginoon. Gayong wala naman po kaming sweldo, wala po kaming benepisyo po na pinansyal. Pero hindi po yung issue sapagkat kami po ay ginagampanan po namin ito na bukal sa aming kalooban. At hindi po kami umaasap, hindi po kami gagamitin ng aming posisyon upang kalakalin ng salita ng Diyos. Kaya ito po mga kapatid, bakit po ang kami po rito ay tumatayo? Ito po ang panuntunan po niya sa Jeremias 3:15. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan niya kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Amen. So, kami po nandito po upang paunawa po sa inyo ang mensahe ng Diyos. Upang mag-acquire po kayo ng knowledge and to know the truth. At para maintindihan nyo po ang kalooban ng Panginoon. Yan po yan mga kapatid. Yan po ang motivation namin kaya kami tumatayo rito mga kapatid. At doon pa lamang, the fact that we were chosen by the Lord to speak in front of you, well rewarded na po kami doon. Hindi po namin kailangan po ng salapi. Sapagkat yung mapili lang po ng Panginoon upang magsalita sa harapan nyo, ay tunay pong gantimpala na po sa Panginoon. Sapagkat sa Biblia po, isa sa mga kasalanan na bumipigil po upang makapasok po sa karayaan ng Diyos ay ang mga duwag. Mga kapatid, hindi po yan ang topic ko pero binababa ko na po ito. Yung pong duwag na tinutukoy doon, yung mga takot ipahayag ang salita ng Diyos. Mga takot ipamahagi ang magandang balita ng Panginoon. Nahihiya sila, baka sila ma-ridicule. Nahihiya sila, baka sila pagtawanan. In other words, kinahihiya nila ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, ang sino mang magkahiya sa akin, sa pagbabalik niya, ikahihiya tayo sa harap-harapan. Kaya nga mga kapatid, wala pong Kristiyanong duwag. At dahil po walang Kristiyanong duwag, dapat ko pong ibaba itong mensaheng ito upang mabasag na ang mga hidwa at maling paniniwala. Ako'y naniniwala ng bawat isa sa atin ay tumanggap na sa Panginoon Jesucristo. At tinatanggap na po natin ang Kanya pong pagliligtas. Ngunit, marami rin po, aminin man natin o hindi, marami pa rin sa atin ay meron pa rin residue o remnants ng tinatawag na prosperity gospel. Ano po yan? Yan po yung paniniwala na kapag ka po kayo tumanggap sa Panginoon Jesucristo, may kakibat pong ano po yun, pagyaman, pag-asenso,
paganda ng buhay. We are referring to financially. And also, kagalingan ng mga sakit. Yan po mga kapatid, nagiging transactional in nature. In other words, kapag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, kaakibat yung dalawang yan. Pagyaman, paggaling. Kaya nga ang nangyayari po mga kapatid, dahil sa paniniwalang ito, maraming Kristiyano po ang tumalikod. Marami po mga Kristiyanong umayaw. Bakit? Paano kung hindi ka yumaman? Paano kung hindi gumanda ang buhay mo? Magtatampo ka na sa Diyos. Kulang ang pananampalataya mo. Hindi ka nagbababad sa Lord. Alam mo, yung salitang pagbababad na yan, sa mother time, ako'y tututukan ko yan. I hope, I pray na ibaba sa akin ng Lord kung kailan ko ituturo yung pagbabad. Sapagkat lagi ko na rin yung pagbababad. Anong pagbababad ang tinutukoy natin? Sinagip na tayo ng Panginoon. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, nandun na po yung pagliligtas. Kaya lang ho, ang nangyari po rito, ini-emphasize sa atin, magbabad ka, magbabad. Ngayon ko lang naintindihan while we were driving, yung pagbababad na yon it refers to monetary consideration. Kung marami kang binibigay sa ministeryo, sa pastor, seeding, among others, ay mabibiyayaan ka. At pagka kuripot ka, hindi ka nagbibigay, ay kaya ka naghihirap, kaya ka nagkakaroon ng kasalatan sa pananalapi. Alam mo mga kapatid, ito po ay nakakalungkot sapagkat napakarami pong mga pastor, nagtuturo at mga Christian denomination that they are capitalizing on prosperity gospel. Ang masaklap pa nga ito, mga kapatid, is itinatago pa nila na hindi sila prosperity gospel, but in truth and in fact, prosperity gospel sila. Itinatago nila sa salitang prophetic church, itinatago sa charismatic church, itinatago sa Pentecostal church. Tinatago, pero ang katotohanan ay nagtuturo sila ng prosperity gospel. At mamaya-maya mga kapatid, atin pong tayo po'y with open ears, mga kapatid, pakinggan po natin at malalaman po natin mga kapatid na ang mga nagtuturong ito ng prosperity gospel ay mga bulaan, mga manloloko. Sino mga kapatid ang gustong mabudol? Tanong ko lang po sa inyo. Wala po mga kapatid. Sino po ang nabudol na? Marami. Ako, nabudol na rin ako. Masakit, di ba? Masakit. Yun, tama yung termino ni Kuya Rodel, na-scam. Alam niyo po, yung scam na yun, okay lang sana kung pera lang ang na-scam eh. Okay lang kung pera lang ang nawala. Yung pananampalataya, naapektuhan pa. Nagalit pa ang Panginoon sapagkat hidwa yung pananampalataya. Mali. So, kaya nga, we are so grateful mga kapatid. Because alam niyo po ba yung nangyari sa atin pagbuo ng church na ito? Very spiritual po ito. It's a spiritual journey. Hindi man ito kahalintulad na naganap ng panahon ni Moises, pero tayo niliberate tayo from bondage. Niliberate po tayo. Nakawala po tayo. Hindi po natin inaasahan yun. Milagro po ng Panginoon. Yan po ang milagro, mga kapatid. Yung tayo po ay inalis sa maling paniniwala, mga kapatid. Inalis po tayo, mga kapatid, sa galit ng Panginoon. Sapagkat nagagalit na ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ang wrath niya ay manatili sa atin. Sapagkat tunay po tayong hinahanap natin ng ating Panginoong Kristo. Naligaw lang tayo dahil sa mga bulaang mga ngaral. Yan po mga kapatid. Sasabihin ko na, derechahan na mga kapatid, mga bulaan. At sila itong mga taong to nakakaawa. Nakakaawa sapagkat ang dami lang ibubulit sa impyerno. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagtuturo po ng prosperity gospel mga kapatid, okay sana ha. Sana lang ha. Ito, ano lang ho ito, assuming for the sake of argument na totoo po yan. Okay lang kung ikaw yayaman. Okay lang kung gagaling ang sakit mo. Paano kung hindi gumaling? Ano mangyayari sa iyong pananampalataya? Mamamatay, mawawalan ka ng gana. Sapagkat, bakit si kapatid yumayaman, bakit ako hindi? Bakit si kapatid gumaling sa sakit niya, bakit ako hindi? Magdududa ka. Magdududa ka sa pananampalataya mo at tuluyan na sa pagdududa mong yan, lalayo ka na. Kaya nga po yung pagtuturo pong yan, imbis na mapalapit ka sa Panginoon, lalo ka na papalayo. Kaya mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ito, maganda po itong aral na ito. Kailangan mabasag na po mga kapatid ang maling paniniwala na ito. At kung meron mang remnants pa, may natitira pang residue sa mga nakaraang mga natutunan natin about prosperity. This is the time na babasagin na po ito. It will be pulverized. Mawawala na po sa ating kaisipan. Hindi na po tayo matutulad sa asawa ni Lot na lumingon. That is symbolical. Lumingon po siya. Dahil hindi po niya
kaya pong abandonahin yung magandang mga nakita niya sa Sodom at Gomorrah. Kaya po siya ay naging asin. That is symbolical. It can be physical, it can be symbolical. Alam mo po kasi ang Biblia speaks symbolically. It speaks physically as well as symbolically. So wag na po natin lingunin yon. We move forward. Kalimutan na po natin yung mga hidwang pananampalataya. Ngayon, wala pa po tayo sa umpisa ha. This is just a background there. Ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng maiksi lang pong history about this prosperity gospel. Alam niyo po mga kapatid, itong prosperity gospel only came in 1980s. 1980s po yan. Ito po yung panahon ng kausuhan ng mga, yung sa TV, yung mga tele-evangelist, yung mga panahon nila Jimmy Swaggart, nila Kenneth Copeland, Benny Hinn, Kenneth Hagin, si Oral Roberts. Sila po yung mga nagtuturo po ng mga prosperity na yayaman ka, magdedeklara ako, magdidecree ako, yayaman ka, yayaman. Ganun sila. Alam niyo po mga kapatid, it all started in the United States of America. Alam niyo naman po ang Amerika ay napakayamang bansa. Hindi po maikakaila po na napakayamang bansa. At ang mga Amerikano, talagang, ang mindset talaga niyan is puro material. Kaya nga po, naging popular po itong katuroang ito noong 1980s. Take note mga kapatid 1980s lang po ito. Hindi po ito 1900s, 1800s. Bagong-bago lang ito. 80s lang ito. Kasi ang mga Amerikano, tuwan-tuwa sila pag naririnig nila ang pagyaman, material blessing. Yan po ang mindset ng Amerikano. Ngayon, kumalat po ito sa Europe. Kumalat po sa mga puti. Sapagkat ganun talaga ang kanilang pananaw. Puro pera. Kaya itong mga pastor na ito, hinuhuli yung kiliti ng bawat sa Western Hemisphere. Na pagka itinuro natin to ang salvation, may kaakibat na paggaling ng iyong sakit at pagyaman, mahihikayat natin to. Ngayon, it was coupled by yung teaching ng ikapu, yan pong tithing. Na pagka hindi po kayo nagbigay ng ikasampu ng inyong pong kita, sweldo, ay ninanakawan yung Panginoon. Just try to imagine mga kapatid, kung ang bawat membro, lalo na't mayayaman sa Amerika, ang yayaman yan 10% ibibigay mo. Yayaman talaga ang pastor. Yayaman talaga ang ministeryo. Kung may $100,000 ka, 10,000 ka agad yun. At hindi pa kasama po doon yung seeding. Ano po yung seeding? Yun yung po itinuturo na mag-abot ka sa pastor, mag-abot ka sa ministeryo, mag-abot ka sa kapatiran. Merong ibabalik sa'yo 10 folds, 100 folds, 1,000 folds. Kaya talagang yayaman, kaya nakakabili sila ng jet. Ang mga pastor doon, lalaki ng mansyon. Ang yayaman. Ngayon, bakit nagiging bulag ang mga taong ito? Gayong niloloko na sila. Kasi nga po mga kapatid, yumayaman sila Tandaan nyo mga kapatid, si Kristo nung nasa lupa, He was tempted by the devil ng kayamanan. Tinanggihan ng Panginoon Kristo. Alam nyo po ba ang demonyo? Nagtetempo yan ng kayamanan. Kaya pagka nagkatotoo yung pagyaman mo, iisipin mo, tunay nga po yung mga ngaral na yun. Tunay po yung inaniban na yun. Huwag po tayong magpadisib sapagkat mga kapatid, hindi po pagyaman ang gospel ni Jesus Christ. Hindi po paggaling ng sakit ang gospel ni Jesus Christ. Ang gospel po ni Jesus Christ ay isang magandang balita na tayo po'y tinubos na ng Panginoon at tayo po ay may pag-asa ng salvation kung tayo po'y maniniwala. Yan po ang tunay na salvation. Wala pong nakakibat na kondisyones na merong pagyaman at pagkagaling ng sakit. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Alam niyo po ba ang mga apostol ni Jesus Christ at ang mga disipulo? Hindi naman magaganda ang buhay nila. Mahihirap sila. Mahirap pero contented. Tatandaan niyo po, iba po yung mahirap na hindi contented. Sila po, magaman payak ang kabuhayan, they are contented with what they have. Si Jesucristo, ano ba siya? Karpintero. Nagreklamo ba siya? Hindi. Ang mga apostol, majority of them, payak lang ang pamumuhay. Pero masaya sila. Hindi po sila mayayaman. At kung may mayaman yan, si Pablo, pero tinalikuran niya ang kayamanan niya. Iniiwan niya. Siya'y dati pong tinuruan ni Gamaliel na kung sa panahon po natin ngayon, abogado po siya. Pero tinalikuran niya yun. Siya'y nagsilbi sa Panginoon. At katunayan, hindi lang po sila payak lang ang pamumuhay. Meron din po mga disipulo, ang Panginoon at apostol na may sakit. Kagaya po ni Pablo. Si Pablo po, nung siya'y nangangaral, may sakit po siya. Si Timoteo, kaya nga, kung naalala niyo po yung kaaral na naging issue yung pag-inom ng wine.
ng alak. Ang alak po, kung gagamitin natin for leisure, masama po yun. Pero kung gagamitin natin for medicinal purposes, pwede po yun. Sapagkat sinabi po ni Pablo yan kay Timoteo. Sapagkat si Timoteo, may dinaramdam. Dahil sinabi nga po niya, tumikim ka ng wine at giginhawa ang iyong ano. Kasi po obviously, Timoteo is in pain. Kasi po, ano sa tingin natin ang nagagawa ng alak? Pampakalma. Malamang may masakit sa kanya, baka arthritis, o baka may sumasakit sa kanya. So, what I'm trying to say mga kapatid, even yung mga malalapit na sa Panginoong Jesucristo, mga disipulo niya, may sakit. Lalo na si Pablo. Basahin po natin mga kapatid. Sister Zendi, paki-flash lang po sa Tagalog po yung kay Pablo, yung 2 Corinthians 12:7-10. Ito, kasi baka sabihin nyo, ito'y sinasabi ko lang po sa inyo para maniwala kayo, hindi po. Nasa Biblia po yan. Ito po, si Pablo po nagsasabi. Sa 2 Korinto 12:7. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Mga kapatid, may kapansanan si Apostol Pablo. So, mga kapatid, hindi po totoo na pag tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, automatically, kaakibat po dito, yung gagaling ka na, yayaman ka na. Katunayan, mga kapatid, sa ating pagtuturo mamaya, ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, na ang tunay na kumikilala sa Panginoong Kristo at tunay na sumusunod sa Panginoong Kristo, makakaranas po ng persecution. Makakaranas po yan. Bakit po? Dadalisayin tayo ng Panginoon. Gagawin tayong karapat-dapat sa kanyang kaharian. At pangalawa, upang ma-endure natin mga kapatid ang darating na tribulation. Bakit itinuturo ito ngayon mga kapatid? Sapagkat mga kapatid, naririto po ang Antikristo. Mga kapatid, pasalamat pa po tayo at tayo po'y nakakapagsamba ng ganito. Darating ang panahon, ipagbabawal po ito. Isusubukin po ang pananampalataya ng bawat isa. Kaya habang maaga pa lamang, tinuturuan na tayo ng Panginoon na maging matibay sa kahirapan, sa kapansanan, magiging matibay tayo. Meron o wala, sasamba pa rin tayo sa Panginoon. Hindi natin tatalikuran ng Panginoon. Yan po ang pagtuturo ngayon mga kapatid. Regardless of the situation. Yes, tama po kapatid. We will love the Lord no matter what happens mga kapatid. Sa Kanya lang tayo mga kapatid. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa pagdalo nyo ngayong araw na ito sa mga Zoom. At kung medyo bago pa lang po tayo sa ganitong mga katuruan, please bear with us. Naniniwala ako na ang Banal na Espiritu ay mangungusap sa bawat isa, sa ating lahat, sa Zoom, at sa mga nandirito, sa ating mga bisita. Hayaan nyo po, kung narinig nyo na po ang tinig ng Panginoon na nangungusap sa inyo, wag po tayong magmamatigas. Biblical po yan. Kapag narinig nyo ang tinig ng Panginoon, wag kayong magmatigas. Amen. Glory be to God. So mga kapatid, ituloy ko po yung a little bit history. Kumalat po yan sa Amerika, sa Western Hemisphere. Bakit po? Dahil nga ang mga puti, gustong-gusto nila yung mga ganyan naririnig. Kayamanan, yayaman ako, mawawala ang sakit ko. Nagkakatotoo yung iba. Kasi, bakit? Even the devil can perform miracles. Pakibasa po kapatid, Mateo 24:24. Diyan naganap sa Amerika po ito. Itong Mateo 24:24. At kumalat po sa Pilipinas at sa Africa. Basahin po natin. Kaya ako po nililay down po ito mga kapatid. Mamaya po kasi pag inumpisahan ko na po yung pangangaral, dire-diretso na po ito. Mateo 24:24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Yun ang nakakatakot doon mga kapatid. Kahit na hinirang ng Diyos, maloloko talaga sapagkat gagawa sila ng himala, kagilagilalas ng mga gawain. Gagaling, tatayo, mabubuhay. Ganun po mga kapatid. Ang nakakatakot po dito mga kapatid, hindi po yan ang true gospel. At alam niyo po ang Panginoon, kung loloobin ng Panginoon, pagagalingin po tayo noon. Kung loloobin ng Panginoon, bibigyan po tayo ng kayamanan. Kung loloobin, tatandaan niyo po, kung loloobin. Kasi ang nangyayari po dito, ito pong gospel, prosperity gospel, very demanding tayo sa Panginoon. In other words, may kondisyon. Tatanggapin kita Panginoon, pero payayamanin mo ko. Pagagandahin mo ang buhay ko rito sa mundo. Mawawala ang sakit ko. Walang kondisyon. Yun lang, ipagkaloob ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Sapat na yon. At yung, yes,
more than enough. At yung pangako niya na buhay na walang hanggan, more than enough na po yun. Bakit mga kapatid? Ang ating katawang lupa, mamamatay, magdidecay po yan. Hindi na po tayo, mabuhay ka lang ng 80 anyos, maswerte ka na. Makatungtong ka ng 80 anyos, bakit lahat po tayo mamamatay? At hindi po, lahat po ng ating naipon, mga kayamanang ating na-acquire, wala po tayong madadala. Kaya nga po dapat ang ating pong focus, yung pong sa bayang banal. Because sabi nga ng Panginoon, huwag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa hindi nakikita. Sapagkat yung mga nakikitang yan, yung mga material na bagay, maglalaho lahat yan. Mawawala. Magiging walang kabuluhan pag tayo'y namatay. Kaya nga mga kapatid, habang tayo nabubuhay, tayo maging handa na mga kapatid. Hindi po natin alam kung kailan po darating ang Panginoong Jesucristo. Gusto po ba natin na pagdating ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo handa? May maisumbat sa atin ng Panginoong Jesucristo? Gusto niyo po ba yan mga kapatid? Of course not. Wala po. At ito po masakit. Patapos na po yung historya. Ang daming yumaman sa Amerika, sa Europe, dahil sa mga kagilagilalas na yan. Ang nangyari, dinala sa Africa, dinala sa Pilipinas. Ang masaklap, Pilipinas pa ang napili. Kaya nga naglipa na po rito ng mga Kibuloy, si Periol, yung si Jesus Miracle Crusade, Mike Velarde, kumalat na po yan. Puro they are promising, siksik, liglig, umapaw, umaagos na kayamanan, umaagos na biyaya. Himala, gagaling ka, tatayo ka, mawawala yung cancer. Sis, yan ang gustong-gustong marinig ng mga tao. Kaya nga ang nakakalungkot dito, paano kung hindi mangyari po yun, mga kapatid? Kung hindi loloobin ng Panginoon, okay lang kung mangyari. Pero kung hindi, mga kapatid, hindi po ganun ang Panginoon. Kaya nga binabako na po sa inyo, even the apostles of Jesus Christ, merong sakit ang iba. Si Pablo may sakit, si Timoteo may sakit. Pero yung ba ay naging sagabal sa kanilang paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Lalo pa sila nagtumibay. Lalo sila naging reliant sa Panginoon. At hindi sila naghangad ng kayamanan sa mundo. Anong sabi ni Pablo? Hindi ko kakalakalin ng salita ng Diyos. Hindi ako makikinabang sa pananalapi ng iglesia. Wala po nakinabang. Pero ano nakikita po natin ngayon? Payamanan ng mga pastor, payamanan ng mga ministro, palakihan ng mga iglesia, ng church, na animoy akala nila na ang church na binild up nila, tatahanan ng Panginoon. Hindi po. Ang tunay na templo ng Diyos ay tayo. Tayo po. Tayo pong tinatahanan po ng banal na espiritu. Yang physical church, footstool lang ni Lord yan. Footstool lang po yan. Pero hindi naman po masama magkaroon po ng church kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, tuloy na po tayo sa ating pong aral ngayon para lalo po nating maintindihan ano ba itong prosperity gospel na to. Before I begin, mga kapatid, join me in a short prayer. Ama namin na sumasalangit, kayo po ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Hinihiling po namin, Lord God, ang inyong pagpapatawad ngayong araw na ito. Salamat po, Lord God, sa aming pagdalo sa araw na ito. Ibababa niyo po ang inyong mensahe, Lord. Tunay po, Lord, na mahal niyo po ang bawat isa sa amin sapagkat you are giving us this opportunity to hear your voice, O Lord God. Lord, use me as your mouthpiece, O Lord God, na disseminate ko po sa kapatiran, sa mga nakikinig, ang inyo pong mabuting balita. Lord, guide me with your Holy Spirit, O Lord. I pray that the Holy Spirit will intercede and help me what to speak today. O Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng maliwanag na pag-iisip. Magkaroon po kami ng puso na hindi po matigas, hindi po pusong bato. Upang, Lord God, ma-absorb at ma-accept po namin ang ibababang turo ngayon. At Lord, mangusap ko po kayo sa bawat isa na makikinig ngayong araw na ito, Lord. Lord, we pray, Lord God, na ipadama niyo po sa kanila, Lord, ang inyo pong presensya at ang inyo pong, Lord, sinasabing milagro na naganap nung panahon ni Jesus Christ, Lord God, maganap po sa bawat isa sa kanila, Lord God. Ang kanilang mga suliranin, Lord God, ay iibsan nyo, Lord God. You will comfort them, Lord. We pray, Lord God, for comfort, Lord God. We pray, Lord God, for your embrace, O Lord God. At most of all, Lord God, we pray, Lord God, na wag nyo po kami lalayuan sa araw na ito. Bagkus, Lord God, we pray, Lord God, na ang inyo pong banal na espiritu, Lord God, ay mananatili po hanggang sa matapos po ang aming pong pagtuturo. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ and by the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Sige po. Ang ating title po ay Prosperity Gospel versus True Gospel. Katunayan, mga kapatid, hirap na hirap nga po ako kung ano pong gagawin kong title. True Gospel, Prosperity Gospel. Ano pa man, clear cut naman po ito is we will be exposing po ang
the heresy of this prosperity gospel. Next slide po, kapatid. Yan po. Mga kapatid, ano po yung tunay na gospel? Kasi ilang beses po natin narinig, gospel of Jesus Christ. Alam niyo po, ang gospel po ay, this is the good news of the Lord. Sige, basahin muna natin. The true gospel is the good news that God saves sinners. Man is by nature sinful and separated from God with no hope of remedying that situation. But God, by His power, provided the means of man's redemption in the death, burial, and resurrection of the Savior Jesus Christ. The word gospel literally means good news. Magandang balita po ito. Magandang balita na tayo po na nagkaroon po ng barrier sa ating pong Panginoon Diyos dahil sa ating pong kasalanan, nagkaroon po ng solusyon sa problemang napalayo tayo sa sa ating Ama. Yun po ang sakripisyo po ng Panginoon si Kristo, the only begotten Son of our Lord God Almighty. Siya po ay naging tao, namatay, nilibing, at siya po ay nabuhay muli. At mga kapatid, ang tunay na gospel po ang pagliligtas ng Panginoon Kristo. Yan po ay ang pagtubos sa ating kasalanan. Dahil noong unang panahon, mga kapatid, para mapawi ang galit ng Diyos sa kasalanan ng mga tao, kailangan po magsunog ng mga hayop, kagaya po ng mga sheep, goat, cow. At yung halimuyak nung kanyang pagsusunog, yung po ay nagpapacify sa ating Panginoon Diyos. Ngunit sa ngayon po, hindi na po kailangang uli gawin yun. Dahil isang beses lang gagawin po ito. Ang ultimate na gagawin po, ito pong pagsakripisyo ng Panginoon Kristo sa krus. Kaya yan po ang ipinamamalita po ng na good news, mga kapatid, na tayo po ay may kaligtasan because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, that those who believe in Him will have eternal life. Tuloy po natin, kapatid. Next slide. So, by God's mercy, dahil sa awa ng Panginoon, He has provided such remedy as substitute for us, that is Jesus Christ. Imbis na tayo po ang makaranas po nung yung naranasan Panginoon Kristo, siya po, si Kristo po ang naging pong haing buhay. Came to pay the price. Siya po ang nagbayad ng sa ating mga kasalanan by His sacrifice on the cross. Yan po yung esensya ng gospel which Paul preached to the Corinthians. Ito po sinasabi po sa 1 Corinthians 15:2-4. Sabi po rito, the three elements of the gospel is the death, yung kamatayan, paglibing, at pagbuhay ng muli ng Panginoong Kristo para sa atin. Yung pong ating old nature ay namatay na with Christ on the cross. Lahat po na naniniwala sa Panginoon Kristo, tumanggap sa Kanya, namatay na po yung dating tayo. Sa pagkakapako niya sa krus, wala na po yun. We are now a new creature. Kasama po rin po yun, yung dati natin pagkatao sa Kanyang pagkakalibing. Nung nalibing po ang Panginoon, damay na rin po yun. Kaya nga po, nagaganap nga po yung baptism, sapagkat yung baptism, that is symbolical. Pag nalubog po kayo, na-buried na kayo, yung dating old self. At pag ahon po, you are now a new creature, a regenerated creature na, bago, a newly transformed creature. Then we were resurrected with Him to a new life. Yun po, yung kanyang pagkabuhay ng Panginoon, yun po yun. Tayo rin po ay nabuhay muli. Kaya nga, yan yung salitang tinatawag na born again, na naging popular nung 80s, born again. Pero ang yung pong born again, biblical po talaga yan. Dahil namatay na yung dating ikaw, bago na. Yan po ang tunay na gospel. At sabi sa Romans 6:4-8, Paul tells us to hold firmly to this true gospel. Kaya nga po itinuturo po itong aral na ito, itong gospel, sapagkat mga kapatid, marami po ang nagdi-distort po ng gospel. Kagaya po yung sinasabi ko na prosperity gospel, imbis na yan lang ang gospel, dinagdagan. Ano po yung dinagdag? Na merong kaakibat na pagaling, gagaling ka sa iyong sakit, yayaman ka, gaganda ang buhay mo. Wala pong nababanggit po sa Biblia na kaakibat po yan, yung pagyaman at paggaling sa inyong pong sakit. Next slide, kapatid. Mga kapatid, kung believing in any other gospel is to believe in vain. Kung maniniwala po tayo sa ibang gospel, mga kapatid, yan po ay walang kabuluhan. Sapagkat, nasabi ko nga po sa inyo, napakasimple lang po ng gospel. Ang pagtubos ng ating mga kasalanan at ang pagliligtas ng Panginoon at ang pangakong salvation sa atin. Sa Romans 1:16-17, ito po sabi, the true gospel is the power of God
for the salvation of everyone who believes, by which he means that salvation is not achieved by man's efforts, but by the grace of God through the gift of faith. Matatagpuan po yan mga kapatid sa Ephesians 2, 8 and 9. Yan po yung mga kapatid yung pagliligtas ng Panginoon na hindi po kinakailangan ng anumang gawa. Nasabi ko na po makailang beses po ito mga kapatid, kung magkakaroon po ng if it is coupled with works, mga kapatid, tatalunin tayo ng mga sindikato, tatalunin tayo dyan nila Henry C. Mag-donate lang ng 10 milyon yan 20 million dito, kaliwat kanan na donation sa mga charitable institutions. Abay, di nalugod na ang Lord. Save na sila, hindi po. Because ang God's grace po is libre po yan. Kaya nga grace Dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat, ibinibigay para sa lahat yan. At sino po ang maniwala ay may kaligtasan. Ang problema po, hindi po lahat naniniwala. Kung may naniniwala man, may kondisyones siya. Take note mga kapatid, marami po ang naniniwala. Pero ang tanong, yung bang paniniwala mo genuine o ano lang po, lip service? O kaya naman may kondisyon. Kaya nga po, tatalakayin po natin yung mga bagay na as we go along. Tuloy po natin. Because of the gospel, through the power of God, those who believe in Christ, sa Romans 10:9 yan, are not just saved from hell, naligtas po tayo sa impyerno, but also they were given a completely new nature. Bagong-bago na po tayo. Kaya po sa mga Kristiyano po ngayon, dapat po, bago na. Hindi na po tayo enslaved nung dati po nating pagkatao. Kung dati po tayong salbahe, hindi na po tayo salbahe. At kung tayo merong maling kaisipan before, tanggal na rin po yun mga kapatid. Yan po yung matatagpuan po sa 2 Corinthians 5:17, you are now a new creature with a changed heart and a new desire, will, and attitude that are manifested in good works. Yun doon po papasok yung good works mga kapatid. Kapag tinanggap mo ng Panginoong Kristo, magkakaroon po ng transformation. Kasi po kung wala pong transformation mga kapatid, tinanggap nyo lang Panginoong Kristo, yun po yung tinuro ko na po nung nakaraan na maaari po nating ma-forfeit ang salvation. Hindi dahil na-forfeit natin, dahil ang Diyos tuluyan ng binawi yun. Hindi po, kasi po ang salvation para sa lahat, available para sa lahat. Kaya lang dahil sa tigas ng ating puso at wala naman talagang pagbabago, tayo na mismo ang lumayo. They walked away. They turned away from the faith. Sila na mismo, voluntarily, deliberately, sila po ang kumalas. Kaya nga naituro nga ng natin nung nakaraan na nasabi nga po ng mga apostol na kahit kaya sila wala dito kasi hindi talaga sila kasama. Kasi hindi naman talaga nagkaroon ng transformation sa mga taong yun. This is the fruit of the Holy Spirit produces in us by His power. Works are never the means of salvation. Take note, works. Ang ating gawa, hindi po yan ang means for salvation, but they are the proof of it. Isa pong katunayan yan, na tayo po talaga nasa gitna, na-saved na, that there is already a salvation. Bakit po mga kapatid? Kapag ka po tayo nagbago na, born again na tinatawag mga kapatid, may magagandang gawa na po. Meron pong fruits po yun. Kasi po sabi po ng Panginoon, sabi po ni Apostol Pablo, ang faith without good works is dead. Patay po. So hindi naman maaaring tumanggap lang sa Panginoon Kristo, nagkaroon ka ng pagbabago, pero wala ka namang good works. Sapagkat ang good works po, po yung manifestation na ang iyong pananampalataya matibay, hindi po patay. Those who are saved by the power of God will always show the evidence of salvation by a changed life. So may pagbabago po. May pagbabago po. Ang tunay po talagang tumanggap sa gospel ni Jesus Christ, meron pong pagbabago. Tuloy po natin kapatid. Essentially, mga kapatid, ito pong ibinababa ko po sa inyo. Yan po alam na po natin halos yan. Sa mga nabaptize na mga kapatid, alam na po natin yan. Ito po, this is just a way of comparison dun po sa ituturo nating heresy ng prosperity gospel. At sa mga bago pa lang po, at hindi pa po nakakakilala sa Panginoon Kristo, ito po ang gospel na amin po inahayag po rito. Ito po yung magandang balita. Next slide po kapatid. Now, the true gospel teaches that Jesus is the ultimate blessing. Ito po mga kapatid. Ang gospel, ang tunay po na gospel, bakit ko po ine-emphasize na true gospel? Kasi napakarami po kasing gospel ngayon. Kagaya po yung prosperity gospel.
Kaya kung ini-emphasize yung true, ito po kasi ang totoong good news o gospel. Ang itinuturo po niya na ng ultimate blessing is Jesus Christ, not merely a means to achieve personal gain. It emphasizes spiritual wealth and the kingdom of God. Alam mo mga kapatid, dito sa prosperity gospel kasi, ang kagaya ng sinabi ko kanina, they emphasizes on material wealth, they emphasizes on healing. Pero alam mo mga kapatid, ang itinuturo po ng gospel na ang ultimate blessing si Jesus Christ at ang emphasis po niya mga kapatid ay hindi po material wealth, kundi spiritual wealth mga kapatid at ang kaharian ng Diyos. Yan po kasi mga kapatid ang dapat focal point natin eh. Kasi mga kapatid, tayo po'y estranghero lang dito sa mundong ito. Hindi po tayo magtatagal din dito mga kapatid. May ine-expect po tayo na bayang banal, ang bagong Jerusalem, yung kingdom of God. Doon po tayo, yung po tunay na destinasyon natin. Kaya wag po tayo mapapako dito sa earth. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Mawawala din po ito. Kaya ang ating pong dapat dinidesire is makapasok po tayo dyan sa kingdom of God. Now, ito po ang tanong mga kapatid. Bakit po natin kailangan na mag-reflect at kailangan po nating ma-identify ang tunay na gospel? Emphasize ko po tunay na gospel. Ito po ang sabi sa pangalawang Timoteo 4:3. Sabi po mga kapatid, please listen. The time is coming, darating ang panahon, when people won't listen to good teaching. Darating talagang panahon ng mga tao hindi na makikinig sa magagandang katuruan. Katunayan, sabi nito, instead, sila'y maghahanap ng mga teacher who will please them by telling them only what they are itching to hear. Ang gusto nilang lang teacher, yung magtuturo na gusto lang marinig ng kanilang tenga. Ayaw nilang maririnig mga kapatid yung turo sa kasalanan. Ayaw nilang maririnig yung impyerno. Ang gusto lang na maririnig, yayaman, magbabago buhay ko, magkakaroon ako ng bahay, kotse, gagaling ako. Yan ang gustong-gusto. Kaya naging popular po yung prosperity gospel. Sapagkat napakasarap naman talaga. Tayo, mga kapatid, tapatan tayo. Tayo'y nabudol din dyan eh. Dahil ang sarap naman din talagang pakinggan eh. Lalo na pag pinaprophesy ka. Oo nga po eh. Pag pinaprophesy ka, kapatid, alam mo kapatid, bagbag na pera, magkakaroon ka. Sabi ng Lord, mapopromote, alam mo mga kapatid, yun na kaya sila dumami, kaya magtatako. Kaya mga kapatid, tatapatin ko po kayo, bakit po ang dadami nila? Libo-libo. Sapagkat yan po kasi ang gusto ng mga tao marinig, yung masarap sa tenga. Hindi po niya gustong marinig na bawal to. Hindi tama yan. Ito ang dapat sundin nyo. Pakiramdam nila, nasasakal sila. Pero ang katunayan ng mga kapatid, tinuturuan lang tayo ng Panginoon para maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Panginoon. Sinabi kasi ng Panginoon, wala po makakapasok sa langit kung ikaw ay sinungaling, duwag, magnanakaw, mamamatay tao, mangangalon niya. Marami po yun. Hindi ko po topic ngayon. Mababasa po sa Biblia po lahat. Mamangkukulam, manguhula. Hindi po makakapasok sa kalangitan yan, sa kaharian ng Panginoon. Kaya po, ayaw na ayaw nila ng ganyang mangangaral. Kaya po, hindi po kayo magtataka, bakit po tayo hindi ganong karami? Sapagkat tayo po na nakakaunawa, tanggap po natin ito. Pero sa mga tao po na nasanay na po sa ganyang kaisipan na ang Panginoon magpapala, ang Panginoon pagagalingin ka, mga kapatid, doon po, kaya po napako sila doon mga kapatid. Kaya nga po, nagdadamihan kasi natutuwa silang marinig eh. So, tuloy po natin. Sa unang Timoteo 4:1, sabi po rito, the Spirit clearly says that in later times, inulit po ito mga kapatid in later times. Noona sa ikalawang Timoteo, mapapansin nyo ito naman sa unang Timoteo, inulit na naman ito. Sabi, the Spirit clearly says that in later times, some, hindi lahat may iilan, will abandon the faith, tatalikod sa pananampalataya, and will follow, susunod po sa mga deceiving spirits, mapanlinlang na espiritu, and things na itinuturo ng mga demonyo. Kagaya na sinabi ko sa inyo mga kapatid. Kaya po dapat tayo mag-reflect at i-identify po natin ang true gospel sapagkat tunay po mga kapatid na in later times, ito na po sa ating
kinasasadlakan na panahon ngayon, mga kapatid, magdaratingan po, mga kapatid, ang mga mangangaral na ililigaw po ang nakakarami. At ang masaklap po ito, some will depart from the faith. Dahil hindi po nila matatanggap na, Lord, ang hirap naman palang sumunod sa inyo. Dito sa church, wala naman palang mga himala, wala naman palang pangakong yayaman. Yun po nakakalungkot. Kaya nga, mga kapatid, kailangan po talaga ibabae po ito sapagkat, mga kapatid, kung tunay po talagang tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo, dapat po nating maintindihan, mga kapatid, na ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi po yan puro sarap. Hindi puro sarap yan, mga kapatid. Katunayan, ang mga Kristiyano makakaranas po ng mga persecution yan, magkakaroon po ng mga testing yan, sapagkat yung po ang magpapadalisay, yung po ang aayos ng ating pong karakter. Bakit po inaayos ng Panginoon ang ating karakter? Sapagkat kung darating ang tribulation, mga kapatid, at gusto ka ng tatakan, alam mo yung tatak, symbolikal lang yun. Ipatatalikod ko sa iyo ang pananampalataya. Kung napakababaw lang ang pananampalataya mo sa Panginoon, meaning, ang inyo lang po lang palang focal point ay yung pag-asenso, paggaling. Mga kapatid, pag dumating po ang matinding tribulation, mga kapatid, titiyakin ko sa inyo, susuko lahat yun. Bakit? Hindi po matibay ang pundasyon. Hindi po matibay ang pananampalataya sapagkat nakaangkla lang po tayo kung ano ang ibibigay ng Panginoon na magpapaginhawa sa atin sa lupang ito. Katunayan, ang ini-emphasize ng Lord is magtiis. Kailangan po mag-persevere. Tuloy po natin. Next slide po, kapatid. Dito na po tayo. What is the prosperity gospel? The prosperity gospel, also known as the health and wealth gospel. Marami po siyang katawagan. Tinatawag po siyang health and wealth gospel. Sapagkat, katulad na sinasabi ko sa inyo, they emphasizes on good health and wealth. Word of faith. Bakit? Ini-emphasize po nila na anuman ang isipin mo, anuman ang salitay ng bibig mo, mangyayari. Para bang may kapangyarihan tayo. Diyan po pumapasok na po yung tinatawag na little gods. Sapagkat sa iyo pong deklarasyon, sa inyo pong isip, sinasalita, magkakatotoo. Para ka ng Diyos. Little gods. Tama po si kapatid. Kaya nakakalimutan na po, namamarginalize na po ang Panginoon Diyos. Yun po ang matindi pong problema po ng yung pong word of faith. In fact, yung pong ating dati pong kinaaaniban na church, pumapasok po siya sa word of faith. Tuloy po natin. Meron naman tinatawag na force of faith. Yung daw ating pananampalataya, pag talagang nanampalataya tayo, mangyayari talaga. Nadidistort po yung... Naaabuso po yung verse sa Bible na yung gumaling yung babae na dinurugo, na sabi ni Lord Jesus Christ, by your faith, you are healed. Alam niyo, mga kapatid, ang paggaling ng isang tao ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, bakit si Pablo? Meron siyang kapansanan, hindi gumagaling. Pinabasa na po kanina yon. Sapagkat sa kanyang karanasan yan, kapansanan na yan, lalo siyang nagpapakababa, lalong nababago ang karakter ni Paul. Alam kasi ng Diyos na siguro pagka nawalan ng sakit si Paul, baka mag-iba. Dahil sa sakit na iyon, lalong nagiging humble si Paul. Kasi tandaan niyo si Paul, ang nagturo diyan si Gamaliel. At nasabi ko na po sa inyo, ang kahalintulad niya ngayon sa panahon natin, abogado. Meron siyang kakaibang kaalam, mataas ang kanyang kaalaman. So kung hindi siya ibababa ng Panginoon, baka magmalaki. At dahil sa kapansanang nararanasan niya, siya ay nagpapakababa. Tuloy po natin. Tinatawag din po siyang make and claim it gospel. Law of attraction. So, law of compensation. Yung pong pagka nag-seed ka, nagbigay ka, babalik sa'yo. 10 folds, 100 folds. Plant and seed faith. Yan, pares din po yan. Na pagka ikaw ay nagtatiting, pag ikaw po ay masagana po magbigay, mag-abuloy, mabe-bless ka ng mabe-bless. Yan, pastor. Law of prosperity. Yan po ay perversion of the gospel of Jesus Christ. Perversion po yan. It promotes, pakinggan nyo po it promotes assurance of divine physical health and prosperity through faith. Yan po yung sinasabi ko kanina. Pinopromote po niya yung divine physical health. Pagagalingin po tayo ng Panginoong Diyos, payayamanin tayo ng Panginoon Diyos ayon sa ating pananampalataya. In short, this means that health and wealth are the automatic divine right of all Bible-believing Christians. Imagine, divine ano pala to, yung automatic divine right. We can claim it. We can demand this health and wealth from the Lord God. Napaka-blasphemous po ito.
Tayo, tao, namatay na nga binigay na nga ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo sagapin sa ating kasalanan, namatay sa krus, muling nabuhay, magde-demand ka pa sa Panginoon ng health and wealth. Napaka-demanding po nyo mga kapatid. Hindi po tama po yun na itrato po natin ang Panginoon Diyos na parang genie na tayo'y nagde-demand lang sa Kanya. Tuloy po natin. And may be procreated by faith as part of the package of salvation. Package ba? Yung salvation na tinanggap natin, kaligtasan at buhay na walang hanggan, it's coupled with a package na divine wealth and health. Since yun daw atonement of Christ, yung kanyang pagtubos, includes not just the removal of sin, hindi lang daw natanggal yung ating kasalanan, but also the removal of sickness and poverty. Na wala din po yung kahirapan at ang ating mga sakit. Kaya nga tunay pong mga kapatid na this is heresy. Heresy po talaga. Bakit? Uulitin ko, ang mga apostol, marami po dyan may sakit. Pero nagpapatuloy po sila sa kanilang pananampalataya. Karamihan po sa kanila, payak lang ang buhay. Pero hindi po sila nag-demand o nagreklamo sa Panginoon Diyos about their condition. Bakit? Because they are contented with what they have. Tuloy po natin, kapatid. The prosperity gospel promises financial abundance and health, focusing on worldly success. Makamundo talaga mga kapatid. Pangmundo nga eh. As if itong mundong ating ginagalawan, it is the heaven. Mga kapatid, hindi po masama na magkaroon po ng salapi. Hindi po masama na yumaman. Hindi po masama na gumaling. Maganda nga kung gagaling. Pero tatandaan po natin, ito ay dapat naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil hindi naman po lahat ng kayamanang tinatamasa ng bawat tao ay makakabuti sa Kanya. Hindi naman lahat ng, kagaya po nangyari po sa kaso ni Paul, kung siguro wala siyang sakit, kapansanan, baka nagmalaki si Paul at hindi niya nagampanan yung ministering ito. Kaya hinayaan ng Panginoon, ando doon yung kanyang, tawag ito, yung sickness niya, yung kapansanan. Teachers of the prosperity gospel encourage their followers to pray for and even demand material flourishing from God. Itinuturo ng mga pastor ng mga gospel, itong mga prosperity gospel churches, na tayo'y mananalangin at tayo po ay mag-demand ng material flourishing from God. Hindi po pinagbabawal po na tayo'y manghingi. Katunayan, they are emphasizing, manghingi po tayo. Dahil kine-claim nila, tayo day anak ng Diyos, tayo po ay heirs of the Father. Tuloy po natin. According to prosperity theology, faith is not a God-granted. Rather, it is a human-wrought spiritual force directed at God. It views that faith chiefly is a means to material gain rather than justification before God. So nakakalungkot because yung pananampalataya, ang paniniwala nila, ang pananampalataya, ito po yung means para ma-achieve natin lahat ng mga gusto natin sa mundong ito. Hindi po yung means to justify ourselves before God. Alam nyo, gustong-gusto ng Diyos, makitaan sa atin ang pananampalataya sa Kanya. Gusto po ng Lord yan. Kaya nga po, pinararanas po sa atin itong, nung unang panahon, pinararanas sa mga apostol yung mga hardships sapagkat dadalisayan ang kanilang pananampalataya. Pero dito po, distorted. Bakit? Dito kasi, ang pananampalataya, mga naniniwala sa prosperity gospel, ito po yung means para mai-demand natin, kumbaga makumpel natin ng Panginoon to give us what we want. So tuloy po natin kapatid. Next slide. Now, bakit po ang prosperity gospel ay mali? Why is it that the prosperity gospel is flawed? The prosperity gospel is a perversion of the true gospel, claiming that God rewards faith with material blessing. I-reward daw ng Panginoon Diyos ang mga may pananampalataya sa Kanya, which is fundamentally flawed. The prosperity gospel resembles the parable of the rich man. In Luke 12:20, which states, "But God said to him, 'You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" This doctrine teaches that God wills the financial prosperity and physical well-being of His people, and that faith, positive speech, and donations to select Christian ministries can increase one's material wealth and health. So mga kapatid, dito po itinuturo po rito ng mga pastor po at mga ngaral ng prosperity gospel ang reward ng material blessing. Ito po ay contrary po sa itinuturo ng Panginoon Kristo sa parabola ng mayaman. Bakit? Ang sinasabi po rito, sabi niya, this very night,
your life will be taken from you. Mamamatay ka. So, then who will get what you have prepared for yourself? So, doon pa lang kontra niya. Sapagkat ang Panginoon Diyos sa mga susunod na talata po, as we go along, ipapakita po dito mga kapatid na hindi na po tayo tinuturuan ng Diyos na umasa, na maging, na magkaroon po ng desire sa mga kayamanan. Sapagkat ang kayamanan nga po, iiwan natin. At sabi nga po rito, yung mga naimpok mong kayamanan dito sa Luke 12:20, nasa na? Saan mapupunta? So, bakit naman i-encourage ng Panginoon na tayo ay manghingi pa ng kayamanan kung bandang huli, wala rin palang katuturan? Tuloy po natin. Next slide, kapatid. This doctrine posits that financial giving, particularly to ministries that promote prosperity to gospel preachers, can be likened to planting a seed that will eventually yield a harvest of blessings. You sow a financial seed into a ministry as an act of faith, and in turn, God will multiply that seed in the form of various blessings, which could be financial prosperity, physical healing, or other forms of favor. Essentially, it represents a transactional nature between the believer and God, facilitated through a financial gift. Nakakalungkot mga kapatid because na-convert po ito into itong gospel na pervert at na-convert pa into a transactional relationship between God and man. Na kapag kayo po nagsisid, naglalabas po kayo ng pera, nagbibigay po kayo sa pastor, sa mga ministry ng katakot-takot na pera, mga kapatid, the Lord will bless you. Alam niyo mga kapatid, meron pong kaakibat na blessing naman po. Kaya lang kung ang itinuturo na po is puro material blessing na, dyan na po talaga nakakatakot sapagkat mga kapatid, ultimately, ang yumayaman po dito, pastor. Hindi naman po yung mga membro In fact, nakakalungkot nga po, nung nakarating po itong prosperity gospel sa Pilipinas, ang dami pong mahihirap, pero dinidemand ng mga prosperity gospel teachers na yung kahuli-huli mong pera, ibigay mo pa para i-bless ka. Ibabalik sa iyo 10-folds, 100-folds. Pero at the end of the day, lalong naghirap, lalong nalungkot. At ang masaklap dito mga kapatid, marami po rito ang tumalikod na lamang. Sapagkat kapag hindi ko po nakaranas ng material gain o material wealth, ang pakiramdam mo, hindi ka nabe-bless. Kulang ang iyong ibinibigay. Kulang ang iyong pananampalataya, kaya hindi maganda ang buhay mo as compared with others. Bakit si kapatid na ganito? May bagong kotse. Bakit ako hindi ako magkaroon ng kotse? Kasi kapatid, kulang ang binibigay mo. Kasi kapatid, kulang ang pananampalataya mo. Yung ba ang gospel mga kapatid? Alam mo, tinuturuan pa nga ng prosperity gospel teachers na magkaroon ng inggitan. Na yan ay pinagbabawal ng Panginoong Jesucristo. Yung magkaroon po tayo ng pagkabahabahagi. Magkaroon po ng mga chismisan, inggitan, envy, diba? Division sa church. Hindi po tama yung mga kapatid. At ang nakakalungkot pa dito mga kapatid, ultimately, yung iba po dyan, nagpapakamatay. Sapagkat kapag ang pakaramdam na fall from grace na. Tuloy po natin mga kapatid. Next slide. To better illustrate mga kapatid. Plant a seed. Ito po yung prosperity gospel Plant a seed. Tatlo po yan. Ito po yung composition niya. Plant a seed, expect miracle, harvest the miracle. So, sa plant a seed, give something valuable, usually money, as your seed to a ministry and or preacher. Second, expect a miracle, milagro. Have faith, your act of giving will trigger divine intervention. Yun daw pagbibigay mo, magkaroon ka ng pananampalataya sapagkat yung ibinigay mo will trigger divine intervention. Gagalaw ang Panginoon dahil sa ginawa mo. At pangatlo, harvest. Ang kini mo na, receive the divine blessings in a manifold manner, often expected to be in material or financial fortune. Ayan na. Kaya nga sabi, siksik, liglig, umapaw. At kaya nga naalala ko yung dati natin maging matakaw. Maging masiba. Ayan po yun. Harvest. Maging masiba po tayo sa blessing ni Lord. Wala akong narinig na masiba sa spiritual blessing, masiba sa material blessing. Tuloy po kapatid. Next slide. Prosperity's gospel's focus on material prosperity undermines the teachings of Jesus, who emphasize, ito mga kapatid kaya talaga nakakatakot tong prosperity gospel because it emphasizes on material prosperity instead of humility, yung kababaang loob, compassion, and normalcy of suffering. Na
hindi normal daw yung nagsasuffer ang Christian. Mga kapatid, this is heresy. Kagaya na sinasabi ko mga kapatid, mamaya-maya ituturo po ng banal na Biblia, mga kapatid, na ang mga tunay na Kristiyano makakaranas po ng hardship, makakaranas po ng persecution, makakaranas po ng suffering. At dito po sa prosperity gospel, hindi po normal na ang membro ay naghihirap o merong sakit. Tuloy, prosperity gospel further focuses so much on man's desires that it may lead people to pray selfish. Kaya nauuwi tuloy yung panalangin ng mga membro ng mga prosperity gospel is ang kanilang prayer very selfish. Selfish, shallow, mababaw, superficial prayers that don't bring God glory. Kasi nawawala na po yung focus kay God. Napofocus na po dun sa kung ano pong gusto ng puso natin. Desire ng puso natin. Gusto ko magkakotse. Gusto ko magkabahay. Lord, give it to me, Lord. Give it to me. Very demanding ka na nga kay Lord eh. Nawawala po yung essence ng pagiging God ng Panginoon na siya ay ginagalang natin, nagpapakakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, ang Lord, kayang ibigay ng Panginoon yan. Yung sinasabi mong kayamanan, mga pangailangan natin. Kaya kanyang pagalingin. Tatandaan lang po natin, ayon sa kanyang kalooban. Pero sa prosperity gospel, ipinipilit mo eh. Pipilit mo yung gusto mo. Paano kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos yung gusto mo? Hindi talaga mangyayari yun. Kaya kahit na may sakit ka, pilit ka ng pilit. Lord, pagalingin mo ako, Lord. Nagbibigay naman po ako ng ikapo. Nagbibigay ako ng seed. Di ako gumagaling. May dahilan ng Panginoon Diyos doon. Tuloy natin. Furthermore, when coupled with the prosperity doctrine of faith, this teaching may lead people to attempt to manipulate God. Minamanipula na po natin ng Panginoon to get what they want, which is a futile task, since it is far removed from praying, your will be done. Yan po yung masama po doon mga kapatid. Ipipilit natin ang gusto natin sa Panginoon to the point of manipulating God. Anong ibig sabihin ng manipulating God? Di lalakihin ko, bigay ko, para si Lord, at may pananampalataya coupled with faith para mag-trigger, mapuwersa ngayon ng Panginoon Diyos na ibigay mo yung gusto ko. In other words, ano na to mga kapatid, parang investment na ito. Para kang sa mga investment scam, the more na malaki ang balik. Ganoon mga kapatid, napakababaw ng pagtingin nila sa Panginoon. Kaya nga sabi po rito, nawawala na po rito mga kapatid yung do sa prayer, yung your will be done sa our Father, diba? Thy will be done on earth. Thy will be done. Kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Dapat sa lahat ng hinihingi natin mga kapatid, laging kaakibat po doon mga kapatid na ayon sa kalooban ng Panginoon. Tuloy po natin kapatid. 6, mga kapatid, 6 keys. 6 na palatandaan para ma-detect po natin na prosperity gospel nga po, mga kapatid, yung church na yon o yung nangangaral. Unang-una, absence of a serious doctrine of the biblical necessity and normalcy of suffering. Ano po ibig sabihin nito? Wala po silang seryosong doktrina mga kapatid. Ang focal point lang nila, material. Happy lang, happy. Kantahan. O ano-anong pinagagawa, may matumbahan ng tumbahan dyan. Walang naituturong seryosong doktrina. In other words, they do not capitalize on the gospel. And also, hindi daw normal ang suffering ng isang Kristiyano. Na pag ang isang Kristiyano, nagsasuffer ka financially, nagsasuffer ka meron kang physical suffering, yung health mo, hindi daw normal yon. Minsan pa nga sinasabi lang, may sumpa ka. O ikaw ay magnanakaw, ninanakawan mo Diyos, kaya hindi ka gumagaling. Hindi ka kasi active sa church, kaya hindi ka gumagaling. In other words, isinisisi mo pa sa Panginoon na kaya ka nagkakaganyan dahil hindi ka aya-aya o katanggap-tanggap sa Panginoon iyong gawa. Ikalawa, absence of a clear and prominent doctrine of self-denial, carry your own cross. Yun po mga kapatid. Alam naman po natin mga kapatid sa Biblia, itinuro ng Panginoon Hesukristo when He walked on earth. Carry your own cross. Alam mo mga kapatid, napakatindi po niyang carry your own cross. Kung gusto po natin sumunod sa Panginoon, buhatin natin ang ating kanya-kanyang krus. Bakit po ginamit na salita yung krus? Because nung unang panahon, krus na ang pinakamabigat, pinakamasaklap na maaring mangyari sa iyo kasi to die on the cross, matindi ho talaga, grabe ho ang
grabe ho, mamatay sa krus. Because before ka ipako doon, lalatiguhin ko muna at takot-takot na panggugulpi gagawin sa'yo na mga Roman, yung mga Roman soldiers. So mga kapatid, dito po, wala pong itinuturo sa prosperity gospel about carrying your own cross. Hindi po na ituturo yan. Bagos ang itinuturo po, puro magaganda lang. Yung something that will itch your ears, yung matutuwa ka. Pero pagka ikinikwento na yung suffering, endurance, at persecution, mga kapatid, wala na yon. That's out of line po yon. Third, absence of serious exposition of scripture. Yun po yung sinasabi ko na hindi talaga tinuturo ang Biblia. Nauwi tools for revelation. Sabi ni Lord, nakita ko si Lord, sinabi ni Lord. Tatanda nyo pa kapatid, nakakatakot po yan. Bakit po nakakatakot? Marami pong mga revelation na hindi naman po akma sa Biblia. Sabi nga po ni Pablo, kahit kami pa o anghel ay bumaba sa langit, ay magturo ng ebanghelyong kaiba sa itinuro namin, sumpain siya. Kaya we have to be very careful with that, mga kapatid, yung mga revelation, mga binababa. Kasi pag outside the Bible na po, mga kapatid, kailangan talaga have to be subjected to careful scrutiny. Dahil kung hindi po naayon sa Biblia, huwag po natin paniniwalaan. Kagaya po nito, alam naman po natin yung nangyari doon sa kabila. Nawala na daw yung, compassion. Mga kapatid, saan mo mababasa sa Biblia? Nawala na sa Biblia ang compassion. Katunayan, pinopromote nga ang compassion sa Biblia. Maging maawain tayo sa mga kapwa natin, maawa tayo sa napipighating mga kapatid, sa mga dukha, sa mga may sakit, nakakulong. Tapos tatanggalin mo compassion. So that is demonic. Hindi po sa Biblia po yun. Kaya kung ang revelation sa iyo, tanggalin na ang compassion dyan, mga kapatid, it does not come from God. It comes from the devil. Ikaapat po, failure to deal with tensions in Scripture. Ayun, umiiwas po sa mga controversial verses in the Bible. In other words, iwas po yan sa mga debate. Iwas po yan sa mga confrontation. Bakit? Because of biblical inadequacy, biblical knowledge inadequacy. Dahil wala naman talaga silang alam. Bakit po mga kapatid? Yan po kasi mga prosperity gospel teachers. Namimili lang naman po yan ng i-quote sa Bible. Ang i-quote lang yan, yung isang phrase na animoy referring to material blessing. Pero ang totoo, pag binasa mo yung konteksto niya, it involves spiritual blessing. Kaya mga kapatid, hindi talaga nila kaya talagang i-resolve yung mga tensions in Scripture, yung mga controversial aspect ng Scripture. Kasi may mga po kasi dito, kagaya po yung pagiging tao ni Jesus Christ, pagiging Diyos ni Jesus Christ. Kaya nga nagkahati-hati. Meron naniniwala na ang Diyos ay naging tao at Diyos. Meron naman naniniwala, tao lang si Jesus Christ. Kasi nga, meron sin silang ipinaglalaban ng mga verses sa Bible. Pero yung mga what you call this, gospel preacher, prosperity gospel preachers, mga iwas po yan. Dahil salat po sila sa kaalaman sa Biblia. Ikalima, church leaders who have exorbitant lifestyles. Yan po mga kapatid, kitang-kita po. Kahit sa YouTube at kahit sa personal natin pong karanasan, ang mga ministro, pastor, bishop, ang gaganda ng buhay, daming kotse, gaganda ng bahay, ang sasarap ng kinakain. Tama kapatid? Ang sasarap ng buhay. They are living a luxurious life, exorbitant life. Samantalang mga kapatid, mga membro, naghihirap. Samantalang siya, ang sarap ng buhay. Self-entitled, mga kapatid. Ang itinuro ng Panginoon, ang isang nagtuturo, isang preacher, dapat lowly, servant, leader. Hindi o self-entitled. Dapat nga huli kang kumakain eh. Dapat nga namumuhay ka lamang ng payak. Pero ito, ang very demanding sila na dahil sila preacher, dapat sila, they are entitled to everything. Lahat ng masasarap sa bundong ito. Yan po ang palatandaan, mga kapatid. Ika-anim, prominence of self and marginalization of greatness of God. Ito yung nakakatakot. Ang pinopromote po nito, yung tayo. Ako. Ano ang ibibigay sa akin ng Panginoon? Ano ang mangyayari sa akin? Imbis na ang focal point ang Diyos. Puro tayo. Ano ang magagawa ng Diyos para sa atin? Imbis na ano ang magagawa natin para sa Diyos? Nabaliktad po mga kapatid. Imbis na tayo ang maging servants of the living God, lumalabas pa ang Diyos pa ngayon ng servant natin sapagkat
May karapatan tayo mag-demand sa akin, Lord, nagbigay ako ng ikapu, nagbigay ako ng seed, bigay mo sa akin ng coaching pinapangarap ko. Di ba mga kapatid? Huwag kang papayag, mga kapatid, na hindi mo makukuha ang gusto mo. Huwag kang papayag. Talagang mangungulit ka. Yun po nakakatakot mga kapatid. Dumarating na nga po tayo sa term na manipulation. Nagiging mapilit na tayo sa Panginoon kahit hindi naman niya kalooban. Nagkakautang pa ang Diyos. Alam mo, mga kapatid, well, iba-iba po kasi translation yan eh. Meron kasi translation talaga na kapag ka tumutulong ka, nagkakautang ang Diyos sa'yo. Pero lang, alam mo, mali po yung kontekstong yon. Ang ibig pong sabihin po kasi doon, ang Diyos, nakikita niya ang ginagawa mong kabutihan at in the Lord will reward you. Pero hindi siya paano magkakautang sa'yo ang Diyos? Tayo nga may utang sa Kanya eh. Tapos siya pa may utang. Wala, hindi po ganun. Maling konteksto po yun, kaya lang nagagamit po yun para maipilit natin ang gusto sa Diyos. Tuloy po natin, mga kapatid. Sige, medyo last 15 minutes, pero mga kapatid, pagbigyan nyo lang ako, mga kapatid. Maganda po ito. Ito po, mga kapatid, basis of prosperity gospel preachers. May mga kinukot silang mga verses, pero hindi ko na po babasahin. Ha? Okay, unang-una, ito pong Deuteronomy 8:18, alam nyo, tatapatin ko po ito. Luke 6:38, Mark 10:30. Ha? Oo. Lalo na yung Malaki 3:10. Matthew 7:7. Genesis 12:15, 7:22, Galatians. Meron pa. Actually mga kapatid, pasensya na po, hindi ko na po na-quote lahat kasi po, tatandaan niyo po, ang mga prosperity gospel teacher, mahilig po mag-quote yan. Ano lang ho, yung papabor lang. Praise lang, yung papabor sa kanya. Siyempre, napakarami naman talaga sitas ng Biblia na nagpapala ang Panginoon. Kagaya po ito, example, yung Abrahamic Covenant. Tandaan niyo po yung Abrahamic Covenant, dalawa po yan. It composed of 2 phases po yan. Yung unang Abrahamic Covenant, yan po yung sa mga Israel. Na sa Israel, ipinangako sa kanila yung kalayaan from bondage. Kalayaan po yan from bondage. Hindi po yan financial blessing. Kalayaan po yan from bondage at ipagkakalob na po sa kanila yung lupa na kanilang pong matagal na hinahanap at sila'y darami. At yung second phase po ng Abrahamic Covenant, yung po yung sa mga Gentiles, yung seed of Abraham, na anong mangyayari po doon? Palalayain po, ang pagpapalang tinutukoy po doon, ipalalayain po tayo from bondage din through the Lord Jesus Christ. Kaya lang kinukot ho yan na parang material blessing. Kagaya po yan sa Luke, Mark, Romans. Alam nyo po yan mga kapatid, puro spiritual blessing po yan eh. Pag binasa nyo po yung konteksto ng Biblia, pakibasa na lang po mga kapatid, spiritual blessing po tinutukoy dyan. At yung Malakay 3:10, itinuro lang po yan sa mga Israelita, hindi po sa mga Hentil. At ang tunay pong itinuro sa atin ng Panginoong Kristo, yung pong ibinababa natin sa Korinto, yung pong sa pagbibigay na hindi po napipilitan. Cheerful giver. At mababasa nyo po, doon na sinasabi doon na he who sows sparingly will reap sparingly. Yun lang po yung verse sa Bible na ang tinutukoy po is material. Yan lang po. Wala na pong iba. The rest po puro spiritual. Meron pong material blessing sa Old Testament pero yung po ay patungkol po sa bayang Israel. Pero pagdating po sa New Testament, yung pong ating pong binababang sa Korinto na pagbibigay na yung cheerful giver na may nakakibat na he who sows generously will reap generously. Yun lang po ang verse sa Bible na talagang maliwanag po doon at it refers to material. Bakit? Hindi po pilitan. Sinasabi po doon kung ano lang po yung masaya sa puso mo. Pero sinasabi naman ng Lord, kung talagang ikaw generous, syempre generous din ang Panginoon sa'yo. Ganun lang ka-general. Hindi po yung, kagaya sinasabi sa Malakay 3:10, pag nagbigay ka ng ikapu, subukin mo ang Panginoon kung hindi ko buksan ang kalangitan. Pero mga kapatid, ang tinutukoy po dyan, Israel. Hindi po hentil na katulad, hindi po sa panahon natin na mga hentil. Tuloy po, what must a Christian be asking for? Ano ba talaga dapat ang hinihingi ng mga Kristiyano, mga kapatid? Sabi sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Mga kapatid, ang dapat hinihingi natin sa Panginoon, hindi po material blessing, spiritual blessing. Ephesians 1:3. Pangalawa po, sa Matthew 6:11-15. Ito po sinasabi, mga kapatid. Noong una po, sabi rito, spiritual blessing. Ano po dapat hinihingi? Spiritual blessing in Christ.
Pangalawa, paano po tayo hihingi ng material? Give us this day our daily bread. Pang-araw-araw na ating kakanin. And forgive us our debts. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, pagkakautang, as we also have forgiven our debtors. And bring us not into temptation, but deliver us from evil. Yun po mga kapatid, yan dapat ang laman ng ating prayer, hindi po material. At kung hihingi man tayo ng material, yung makakain lang po sa araw-araw. Next slide po kapatid. Now, what is the condition? Ano naman po ang kondisyones ng Panginoon to ensure that our supplications will be acted favorably by God? Ano po yung kinakailangan na kondisyon na makita sa atin ng Panginoon para ating mga hiningi sa Panginoon ay ibibigay niya? Sabi po sa John 14:13-14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Ano po yung kondisyon? So that the Father may be glorified. So pag tayo hihingi sa Panginoon, yung mag-glorify yung Panginoon. Kagaya nito, example, Lord, gusto ko pong manalo sa casino. Mag-glorify ba ang God doon? Hindi. In other words, when we pray to God, dapat it is something that will glorify. Kalugod-lugod sa Diyos. Pwede ka naman manghi, Lord, I pray, Lord, pagkalooban niyo po ako ng malaking salapi para po, Lord, makatulong po ako sa kapwa ko. Yun. Maganda pong ano po yun, prayer yun, sapagkat for the glory of God yun. Sapagkat makakatulong ka sa madukha. Sa John 15:7, sabi po rito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will done for you. So anong kondisyon para ibigay ng Diyos ang ating hinihingi? Manatili ka sa akin at ang aking salita mananatili sa iyo. Kung malayo ka sa akin, wala sa iyo ang salita, paano ko didinggin ni Lord? Kaya dyan po napaka-importante po ng ganitong mga gawaing mga pagdalo sa gawain, sa worship, sapagkat nabuboost po yung ating desire na makapanatili po tayo sa salita ng Diyos at napapalipit po tayo sa Panginoon. Imagine, pag hiwa-hiwalay natin, 6 days magtatrabaho tayo. Ang mga kahalubilo natin, puro, alam mo na, may mga taong hindi worldly. Siyempre, may mga impluensya, may encounter tayo dyan ng mga struggle, mga, alam mo na, kung ano-anong pain, inis, ganyan. Alam mo, kaya kailangan bumalik tayo sa church sapagkat pagbalik natin sa church, mag-worship tayo, magkakadaupalad tayong kapatiran, magpapalakasan tayo, mababalik tayo sa Diyos. Magiging panatag tayo sa Kanyang salita. Kasi naiuulit, mapapansin nyo, di ba? Paulit-ulit na minsan. Bakit? The Lord wants us to be reminded. Pinaalala sa atin, baka nakakalimutan nyo. Tuloy po natin. Why is it that some or all of our prayers, requests, and supplication remain unheeded by God? Bakit naman po kaya ang ating mga hinihiling sa Panginoon ay hindi po niya dinidinig? Basahin po natin sa James 4:3. Pakinggan nyo po When you ask, you do not receive. Humiling ka daw, hindi mo na-receive. Bakit daw? Anong dahilan? Because you ask with wrong motive. Mali yung motibo mo That you may spend what you get on your pleasures. In other words, pang sarili po ito. Kaya hindi pinakikinggan ng Diyos ang iyong pong dalangin, request, or mga hinihingi, sapagkat mali po ang ating motibo sa paghingi. At ang nasusunod po yung ating laman, yung ating lang pong desire, hindi po yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa, ano po yung dahilan bakit hindi po pinagkakaloob ng Lord? Sa Luke 6:35, ito po sinasabi, whereas Jesus taught His disciples to give. Magbigay ka, hoping for nothing in return. Pag nagbigay ka, huwag kang aasa na ibabalik sa iyo. Kaya mga kapatid, this is contrary doon sa tinituro na seeding. Di ba pag tayo tinuturo sa dating church, pag nag-seed ka, may babalik. Katunay, ini-expect mo, di ba, may babalik. Pero dito ang tinuturo sa Luke 6:35, pag nagbigay ka, do not expect something to be, do not hope for its return. Ibigay mo lang. Si Lord ang magre-reward sa atin, mga kapatid. Wag nating ipipilit or wag nating we do not assert na yung para makuha natin ang gusto natin mamanipulahin natin. Magbibigay tayo, magsisid tayo para lang matrigger natin ang Panginoon para siya mag-intervene. Next slide po, kapatid. Ito pa, sa 1 John 2:15, sabi po rito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not them. Isa rin dahilan niya, mga kapatid, kaya hindi dinidinig ang iyong panalangin. Because
makamundo po yung hinihingi po natin. Sabi po ng Panginoon, kung minamahal natin ang mundo at lahat ng naririto sa mundong ito, mga kapatid, the love of the Father is not in them. Pag tayo po inakaangkla po sa material na bagay, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos malayo po sa atin. Sapagkat sabi ng Panginoon, spiritual po tayo tumingin. Spiritual. Now, what will a true Christian be likewise experiencing in his godly walk? Ito naman po yung, taliwas po ito sa sinasabi ng mga prosperity gospel preachers na kapag tayo'y nasave na, gaganda na ating buhay. Tayo po ay gagaling sa ating mga sakit. Mga kapatid, meron po talagang gumagaling. Meron pong yumayaman. Pero yun po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, babasahin natin mga kapatid. Ano po yung kalimitang kalalagayan ng isang tagasunod ng Panginoong Kristo? Basahin po natin sa 2 Timoteo 3:12. Ito po sinasabi. In fact, everyone po ito, tinuko hindi usam. Everyone who wants to live a godly life, lahat po ng gustong mabuhay ng godly life in Jesus Christ will be persecuted. Yan po mararanasan po ng tagasunod ng Panginoon. Ipe-persecute ka. Kung ang Panginoong Kristo pinersecute, mararanasan din ng mga tagasunod niyan. Ikalawa, sa 1:16-33, ito po sinasabi, I have told you these things, sinasabi ko na sa inyo, so that in me you may have peace. You will have suffering in this world. Pero, magkakaroon kayo ng suffering in this world. Pero ano sabi ng Panginoon? Be courageous. I have conquered the world. Bakit? Bakit po sinasabi ng Lord na wag po maging matapang po tayo sa kahirapan daranasan natin sapagkat nanalo na ang Panginoon eh. Bakit? Hindi naman po eternal po yung paghihirap ng isang Kristiyano. Momentary lang po yan, pansamantala lamang. Momentary lang po yan. At tatandaan nyo, mas matindi pa ang kapalit ng kahirapan daranasin mo sa lupang ito sa pagpapalang ibibigay ng Diyos sa inyo sa afterlife. Masarap ang buhay doon. May kanya-kanya na tayong mansyon doon. Wala nang luha, wala nang sakit, wala nang kamatayan doon. Pagpapalit nyo ba, mga kapatid, ang mundo rito, sa mundo sa kabila, sa bayang banal, mga kapatid, napaka-ignoramos natin kung papayag nating ipagpalit ang nararanasan natin sa lupang ito at sa ating daranasin sa bayang banal. Next slide, kapatid. Malapit na po, kapatid. Ano naman po yung benefit? What benefit will this suffering and persecutions do to a Christian? Kasi baka matanong nyo, mga kapatid, ang hirap naman pala maging Kristiyano, puro suffering, persecution. Parang ayoko na yata maging Kristiyano. Eto tanong, ano naman ang mapapala natin kung makaka-experience tayo ng persecution and suffering? Mga kapatid, ito naman po ang pangako ng Diyos sa atin. Sa James 1:2, ito sabi, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Dapat po, ang ating approach po sa trial, joy. Masaya tayo. Bakit masaya? Sapagkat nagiging kaparti natin ng Panginoon sa kanyang suffering. Hindi lang ang Panginoon, si Kristo nagsuffer, pati tayo, nakakakibat na rin po tayo, nakikipamatok na rin po tayo sa ginawa ng Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, dapat maranasan natin na dapat tayo masaya. Kapag dumarating ang mga kapighatian, suffering, dapat tayo masaya. Pangalawa, sa Romans 5:3, sabi rin po dito, not only so, but we also glory in our suffering. We also glory. Naluluwalhati tayo sa ating mga nararanasang paghihirap because we know that suffering produces perseverance. Yan po ay naituturo po ng suffering. It produces perseverance. Yung karakter po natin nababago. Tama po sabi ni Kuya LD, ang karakter natin nababago. Bakit? Bakit kailangan po talagang iparanas sa atin ang suffering? Because yan po ang magiging panuntunan ng Panginoon kung tapat po tayo na makasama po sa kanyang kaharian. Susubukin talaga, dadalisayan po talaga ang ating pananampalataya, mga kapatid. At yan, pag nalagpasan po natin, sabi nga, for those who has endured until the end will be saved. Para pong marathon yan. Pag na-endure po natin hanggang dulo, kaligtasan po, tunay po makakasama natin ang Panginoon. Pangatlo, sa James 1:12, ano sinabi po rito pag nakakaranas po tayo ng suffering and persecution? Blessed is the man. Mapalad po. Di ba mga kapatid, hindi po pala kawawa yung nakaka-experience ng suffering. Kaya sa mga kapatid natin nakaka-experience ng suffering, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, mapalad. Sabi po rito, mapalad ang mga tao na nagiging matibay
sa mapanahong siya'y sinusubok. For when he has stood the test, kapag nalagpasan po niya yung test na to, ano po ang mapapala niya? He will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Kasi yan pong ating pong pagsusumikap, yung ating endurance sa trial, yan po ay maipapakita po natin ang pagmamahal natin sa Panginoong Jesucristo. At tayo po ay makakatanggap po ng korona ng buhay. So, next po sa 1 Peter 5:10, ano pa ho? Ito, napakaganda po ito. And after, ito mga kapatid, and after you have suffered a little while, tatandaan nyo po mga kapatid, yung suffering, hindi po matagal yan. Maliwanag po ito, a little while. Momentary lang po yan. Parang nagtatransient lang yan, dumaan lang sa buhay natin yan. Bakit? May binabago kasi sa karakter ng bawat Kristiyano. Sabi ng Panginoon, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself, siya mismo, restore, confirm, strengthen, and establish you. Kapatid, amen mga kapatid. Naka-experience tayo ng momentary suffering. Anong gagawin ng Panginoon? He will restore us. Mare-recover natin lahat. He will restore us. Physical, spiritual, there will be restoration. There will be a confirmation. Anong confirmation? That truly, talagang karapat-dapat ka for His eternal glory. It will strengthen us. Titibay tayo in times of persecution, in times of tribulation, and establish you. In other words, when He said establish you, hindi ka na maaagaw pa. Wala na makaagaw. Sobrang tibay mo na nun. Next slide po, kapatid. At ito po, isa pa ho, ang sabi po sa, because he who endures to the end, hindi pala, sorry, Matthew, magkasama yan, Matthew 24:13-15. Ito na po yung isa rin po na dahilan po, mga kapatid, kung ano pong benepisyo mapapala po natin kung tayo naka-experience ng suffering and persecution. Sabi po rito, but he who endures to the end shall be saved. Kung sino po makakapagtiis hanggang dulo ay maliligtas. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kaya kailangan talaga ipalaganap sa buong mundo. At doon lang talaga darating na siya. The Great Tribulation, dyan na po yung pinaghahandaan natin mga kapatid. Yung matinding kapighatian na hindi pa naranasan sa buong salinlahi, sanlibutan mga kapatid. Pinahanda na tayo ng Lord. Sapagkat during those times, many will depart from the faith. Marami na pong aayaw. Matatakot. Kaya nga mga kapatid, para pong ano to pasensya na po nyo po ako sa aking po example, parang fraternity po. Ako po, nung ako yung nag-member ng fraternity, nung way back 80s, kailangan bugbugin ka para makuha yung iyo pong loyalty. Bubugbugin ka talaga. Ako yung member po ako ng APO. Nung dekada 80, napaka-brutal po ng hazing namin noon. Dalawa nga ang bugbugan dyan bakit kami binubugbog? Para makuha yung aming faith, yung aming pananampalataya sa kapatiran. So, yun po yung, it's just an example, pero ano rin po ito, halos kahalintulad din naman po ito ng nagaganap din po sa bawat Kristiyano. Kung hindi naman po tayo makakaranas po ng suffering, persecution, mga kapatid, paano po natin mai-endure ang tribulation? Baka mangyari itatwa na natin si Kristo. Dahil nasanay lang po tayo sa magagandang nangyayari sa ating buhay at di man lang tayo nakaranas ng kahirapan. Spoiled, kumbaga. Tama po si Kuya LD. Okay. Now, therefore, ito po kasi ang pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Sabi po kasi, sa Great Tribulation, ito po mangyayari. Therefore, when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever is, let him understand. He is referring to that great tribulation. Napakatindi po niyan, mga kapatid. Indescribable po yan. Kung nakakapanood po kayo ng mga persecution ng mga Israeli noong panahon ni Hitler, no match po yan. Because ang description po niyan, hindi pa nangyari sa buong sanlibutan. Next slide po, kapatid. Now, what is God's promise to our life's concerns? Ano ba naman po yung pangako sa atin ng Panginoon sa ating mga problema? Sa Psalm 37:25, ito po sinasabi, I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for the bread. Wala pa ako nakita ng lingkod ng Diyos na nagpalimos ng pagkain. Pangalawa, sa Philippians 4:19, sabi po ng Panginoon, and my God will supply every need of yours. Isusupply naman niya ang ating pangangailangan.
Maring mga kapatid, hindi man tayo maging sobrang yaman sa mundong ito, but definitely God will supply all of our needs. Sabi rito, according to His riches in the glory of Jesus Christ. Philippians 4:6 po, sinasabi rin po dito, do not be anxious about anything. Muna po natin piniisip po yung mga isipin po sa buhay. But in everything, by prayer and supplication, manalangin lang po tayo. And with thanksgiving, let your request made known to God. Ipaalam po natin sa Panginoon ang ating pangailangan through prayer and be thankful na ito po'y magaganap. Pero hindi po yung namimilit, mga kapatid. Because sabi nga ng Lord, alam na po ng Lord kung ano pong pangailangan natin. Kaya do not be anxious of anything. Next slide, kapatid. Sabi po rito sa Matthew 6:31, so do not, inulit po ulito, so do not worry, saying, ito mga kapatid sa mga naghahanap kung paano po kakain sila, paano po sila iinom, ano susuotin nila, ano sabi sa Matthew 6:31, so do not worry, wag na po kayong mag-alala. Kung ano po ang inyong kakainin, ano pong iinumin, anong susuotin nyo. Imagine, sabihin ng Panginoon, wag na nyo pong alalahanin yan. Siya na bahala. Sa Romans 8:28, sabi po rito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam mo, ang Diyos, hindi po magpapabaya sa Kanyang malingkod po yan. Sabi nga po rito, He will work for the good of those who love Him. Sa lahat na nagmamahal sa Kanya, He will do something good to them, mga kapatid. Huwag lang tayo masyadong so expectant na matupad yung ating gusto na hindi naman sa ayon sa kalooban ng Diyos. At sa 2 Corinthians 8:9, sabi po rito, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty might become rich. So ang tinutukoy po rito, hindi material, mga kapatid. Eternal blessing po ito. Ano po ito? Spiritual. Next slide, kapatid. Ngayon, why does God wants us to be freed from being engrossed with material things and blessings? Bakit kaya ayaw ng Diyos tayo na nakapokus tayo sa mga material na bagay? Ito, bibilisan ko na, mga kapatid. Sa unang Timoteo 6:10, ito po sabi for the love of money is a root of all kinds of evil. And by craving, dahil sa iyong pagnanasa sa kayamanan, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Ano nangyari? Sa mga maibigin sa salapi, sa kayamanan sa mundo, nawala sa pananampalataya, naglaho. At ano pa? Puro problema ang nangyari sa kanila. So many griefs. Sobrang dami ng problema ang kanilang nasustain. Pangalawa, sa Hebrew 13:5. Sabi po rito, keep your lives free from the love of money. Lumayo po kayo sa pag-ibig sa pera. At maging kontento kayo for what you have. Ayan po, mga kapatid. And be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Makontento na po tayo, mga kapatid, na ang Diyos nasa sa atin. Nangako naman po siya that He will never forsake us, He will never leave us. And be contented lang kung ano meron tayo. Yun lang po, mga kapatid, sapat na po yun. Next slide, kapatid. Now, how does God characterize material things? Ano ba tingin ng Diyos sa pera, sa mga material na bagay? Sa unang Timoteo 6:7, ito po sabi, for we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. Wala kayong madadala. Kahit ano pang material na bagay ma-acquire nyo sa mundo, bahay, kotse, pera, iiwanan nyo lahat yun, wala kayong madadala kahit isa. Ganun kababaw ang tingin ng Diyos sa pera. Walang kabuluhan. Pangalawa, sa 2 Corinthians 4:18, ito po sinasabi, so we fix our eyes on what is seen. I-fix lang natin yung eyes natin kung anong nakikita, on what is unseen. Since sabi po rito, kung ano po yung nakikita, temporary lang po yun. At yung hindi nakikita, eternal. So wag po tayo mag-focus sa nakikita, itong mga material na bagay nito. Sapagkat ito'y temporary lamang. Pero yung hindi nakikita, which is spiritual, yung po ay pang magpakailanman, eternal. Next slide po, kapatid. Now, why does God wants us to know if this heresy, why does God wants us to know of this heresy of prosperity gospel? Bakit kaya ang Diyos ipinapaturo sa atin itong prosperity gospel na ito po ay heresy, ito po ay maling katuruan? Sabi po sa Hosea, hindi ko na lang po nailagay yan. Sa Hosea, ano yan ano po yung kapatid sa Hosea? My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Bakit po importanteng ituro po itong prosperity gospel? Sapagkat ang mga tao po ay nawasak, yung iba pang translation, namamatay, dahil sa kawalan ng kaalaman. Dahil hindi nila inaalam ang
yung karunungan, they are not seeking for knowledge. Sa Hosea po yan makikita. At sa Jeremiah 3:15, ito po sinasabi, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Bakit kailangan ituro, mga kapatid? Para tayo po magkaroon po tayo ng understanding at kaalaman. At kagaya nga po ito, mga kapatid, bakit po kami, nila Kuya Rodel at ni Kuya LD, nagsasakripisyo po kami, tumayo po dito, nagbibigay po kami ng panahon upang magturo sa inyo. Sapagkat sa amin po, masaya na po kaming ginagawa ito sapagkat dito pa lang po sa Jeremias 3:15, sa sinabi pa lang po na I will give you pastors according to mine heart, na-reward na po ako doon. Ibig sabihin po, Lord, sa kadahilan ng itinuturo po itong tunay na gospel, mga kapatid, yan na po yung yan na po yung kumbaga parang satisfaction ko na po na matatanggap po sa Panginoon that He is kumbaga in His art. Kumbaga sabi kasi dito, "And I will give you pastors according to mine." In other words, yung palang mga pastor na nagtuturo ng tunay na balita is galing sa puso ng Panginoon. "Which shall feed you," if i-feed kayo with knowledge and understanding. Sapat na po sa akin yon. Next slide po, kapatid. Now, tapos na po tayo. Summation na lang po ito. Ano ba ang prosperity gospel? Ulitin ko lang po, sum up na lang po ito. Prosperity gospel teaches that death and resurrection of Jesus Christ provide wealth and healing. While true gospel teaches that Jesus' death and resurrection provides forgiveness of sin and right relationship to God. That's number 1. Number 2, prosperity gospel teaches that suffering is never the will of God. While in the true gospel, Jesus taught in this word, we will have suffering, but our confidence is in the Lord. Third, prosperity gospel teaches that money is a sign of blessing and favor. While in true gospel, the believer has been given spiritual blessing in Jesus Christ. Pangapat, in prosperity gospel, it is promoted that we will prosper financially and live our best lives now. While the true gospel taught us that it is more blessed to give than to receive, trusting that God will give you what you need. God will provide us with what we need. He will supply us. Number 4, in prosperity gospel, giving to the church, specific ministries, and or pastor will expedite the return of Jesus Christ. While in the true gospel, Christians go and preach the gospel to every nation, trusting that the Lord knows the day and the hour. To God be the glory. Shalom po, mga kapatid. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.